June 2026, isang balita ang biglang gumulantang sa buong NBA. The Charlotte Hornets have traded LaMelo Ball at sa loob ng ilang segundo, parang napahinto ang basketball world. Hindi dahil bihira ang superstar trades, kundi dahil ilang taon lang ang nakalipas, si LaMelo ang player na dapat sana'y magbabalik ng pag-asa sa Charlotte. Siya ang Rookie of the Year. Siya ang naging pinakabatang all-star ng franchise sa loob ng maraming taon. At higit sa lahat, siya ang mukha ng Hornets. Kaya ang tanong, bakit mo i-trade ng player na ilang taon mong itinayo bilang future ng organization? Hindi ba siya sapat? Hindi ba siya magaling? O may nakita ang Charlotte na hindi nakita ng karamihan sa atin? Dahil labang ang ibang fans ay galit sa trade, may ilan namang naniniwalang ito ang pinakamagandang desisyon na pwedeng gawin ng Hornets. At para mas maintindihan natin, kailangan muna natin balikan kung paano nagsimula ang lahat. Noong 2020 NBA Draft, hawak ng Charlotte ang 3rd overall pick. At nang piliin nila si LaMelo Ball, alam nilang hindi lang sila kumuha ng mahusay na point guard. Kumuha sila ng superstar. Bago pa man siya makarating sa NBA, isa na siya sa pinakasikat na batang basketball players sa mundo dahil sa Ball family. Dahil din sa paglalaro niya sa Australia at sa milyon-milyong followers niya online. Dala na niya ang atensyon kahit rookie pa lang. Pero ang pinakamagandang bahagi, hindi lang hype ang dala niya. Sa kanyang rookie season, nag-average siya ng 15.7 points, 6.1 assists at 5.9 rebounds. Sapat iyon para manalo bilang 2021 NBA Rookie of the Year ahead kay Anthony Edwards. At doon nagsimulang maniwala ang Charlotte. Pagdating ng sumunod na season, lalo pa siyang gumaling. Tumaas ang kanyang averages sa 20.1 points, 7.6 assists at 6.7 rebounds sa edad na 20 years old. Napili din siya bilang NBA All-Star. Isa siya sa pinaka-exciting na players panoorin. No-look passes, logo trees, impossible assists at bawat laro parang may highlight na agad para sa social media. Parang natagpuan na ng Hornets ang franchise player na matagal nilang inahanap. Matapos ang ilang taon ng pagiging isa sa pinakatahimik na team sa NBA, nagkaroon na sila ng dahilan para mangarap ulit. Lahat ng plano ng Charlotte umiikot na ngayon kay LaMelo Ball. Pero habang lumalaki ang expectations, unti-unti ring lumalaki ang problemang hindi kayang ayusin ng kahit anong magandang highlight. May isang kasabihan sa NBA, the best ability is availability. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Pagkatapos ng kanyang All-Star season, sunod-sunod na ang injuries ni LaMelo. Noong 2022-23 season, 36 games lang ang kanyang nalaro. Noong 2023-24 naman, mas lumala pa. 22 games lang. Sa unang 5 taon ng kanyang karir, mahigit 40% ng regular season games ang hindi niya nalaro. At para sa isang franchise player, napakalaking problema nun. Hindi dahil hindi siya magaling, sa katunayan kapag healthy si LaMelo, isa siya sa pinaka-dangerous offensive guard sa NBA. Kayang umiscore ng 30, 40, kayang magpasok ng sunod-sunod na tres, kayang kontrolin ng buong opensa. Pero ang tanong, gaano kadalas mo siyang magagawa? At iyon ang pinakamahirap sagutin. Noong huling season, tila nagkaroon ng pag-asa. Nakalaro siya ng 72 games, isa sa healthiest seasons ng kanyang karir. Malaking dahilan niyon kung bakit naging mas competitive ang Hornets. Pero kahit healthy siya, kapansin-pansin na nilimitahan pa rin ng Charlotte Hornets ang kanyang playing time sa humigit kumulang na 30 minutes kada laro. Parang sinasabi nila na hindi pa rin sila kampante. At habang sinusubukan nilang protektahan ng kanilang superstar, may isa pang bagay ang unti-unting nagbabago sa loob ng franchise. Habang abala ang lahat kay LaMelo, may bagong mukha ang nagsisimulang sumikat, si Brandon Miller. Unti-unti niyang pinatunayan na kaya rin niyang maging pangunahing scorer ng Charlotte. Kasabay nito, nagkaroon din ng bagong front office ang Hornets. At sa NBA, kapag may bagong management, madalas may bagong direksyon. Hindi sila ang nag-drop kay LaMelo. Hindi din sila ang bumuo ng team sa paligid niya, kaya natural lang na tanungin nila ang sarili nila na ito pa rin ba ang tamang landas. Pero may isa pang mas malaking dahilan at iyon ang modern NBA. Noong nakaraan, ang tanong lang ng team ay magaling ba ang player na yan? Ngayon, iba na. Sulit ba siyang bayaran na maximum contract? Dahil sa bagong collective bargaining agreement at sa second apron rules, mas mahal na ngayon ang maling desisyon. Kapag mali ang binigyan mo ng max contract, maaari nitong sirain ang flexibility ng buong roster sa loob ng maraming taon. At iyon mismo ang kinakaharap ng Charlotte Hornets. Si LaMelo ay nasa max contract na.
at malapit na siyang maging eligible para sa isa pang napakalaking extension. Ibig sabihin, kailangan nilang magdesisyon. Magko-commit ba sila ng halos kalahating salary cap sa isang player na elite ang talento pero may history ng injuries? Kung mali ang sagot, maaari silang maipit sa loob ng maraming taon. Kaya imbes na hintayin pang bumaba ang value niya, pinili nilang i-trade si Lamelo habang mataas pa ang value. Hindi dahil hindi sila naniniwala sa talento ni Lamelo, kundi dahil hindi na sila sigurado kung maaasahan pa ba ang kanyang katawan. Habang ang Charlotte ay umiwas sa panganib, may isang team naman ang handang sumugal, ang Minnesota Timberwolves. Matapos ang sunod-sunod na off-season pursuit sa mga superstar, alam nilang kailangan nilang bigyan ng tunay na partner si Anthony Edwards. Sa playoffs kasi, kitang-kita ang problema kapag nado-double team si Anthony Edwards, bumabagal ang buong opensa. Kailangan nila ng isa pang elite shot creator at iyon ang eksaktong kayang ibigay ni Lamelo. Oo, alam nilang injury risk siya, pero alam din nilang kung magiging healthy siya, maaari siyang maging missing piece ng championship puzzle. Minsan kasi ang pinakamalaking panalo ay nanggagaling sa pinakamalaking sugal. At iyon ang pinaniniwalaan ng Minnesota. Pero ang mas interesting na tanong ay hindi kung sino ang nanalo sa trade, kundi kung ano ang sinasabi ng trade na ito tungkol sa NBA ngayon. Noong nakaraan kapag nakahanap ka ng superstar, gagawin mo ang lahat para manatili siya. Ngayon hindi na sapat ang talento, kailangan healthy ka, kailangan swak ang kontrata mo, at kailangan kaya kang palibutan ng championship roster. Sa modern NBA, ang salary cap mismo ay halos kasing halaga ng mismong talento. Kaya hindi trinade ng Hornets si Lamelo dahil kulang siya sa galing. Trinade siya dahil sa tingin nila masyadong malaki ang risk para sa presyo na kailangan nilang bayaran. Ngayon, parehong franchise ang naniniwalang tama ang kanilang desisyon. Naniniwala ang Minnesota na nakuha nila ang co-star ni Anthony Edwards. Naniniwala naman ang Charlotte Hornets na ito ang simula na panibagong rebuild. Pero sa uli, iisa lang ang huhusga sa trade na ito. Hindi ang social media, hindi ang mga analysts, hindi ang mga fans, kundi ang panahon. Dahil kung mananatiling healthy si Lamelo at dalhin ng Timberwolves sa championship contention, maaaring ito ang trade na pagsisisihan ng Charlotte sa loob ng maraming taon. Pero kung bumalik ang injuries at hindi niya maabot ang inaasahan, maaaring mapatunayan ng Hornets na tama ang naging desisyon nilang bitawan ng kanilang franchise player habang mataas pa ang kanyang halaga. At marahil yan ang pinakamalaking aral ng trade na ito. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon sa NBA ay hindi ang paghahanap ng superstar, kundi ang pagtanggap na baka panahon na para pakawalan siya. Ngayon, nagsisimula pa lang ang bagong kabanata ni Lamelo Ball, at kung magiging tama o mali ang desisyong ito, isang tao lang ang makakasagot, kundi si Lamelo mismo.